Isipin mong kumakain ka sa isang maliit na burger stand sa gilid ng kalsada. Mainit, malasa, at saktong-sakto ang pagkakaluto ng karne. Pero, ano nga ba talaga ang nasa loob ng bawat kagat? Ang kwento ni Joe Metheny ay hindi para sa mahina ang loob. Isang tao na walang awa, walang kaluluwa, at walang pagsisisi. Ang kanyang mga biktima, mga nawawala na lamang na parang bula, ay natagpuan ang kanilang mga sarili sa mga kamay ng isang halimaw na may kakaibang pagkagutom. Isang pagkagutom na hindi natatapos. Hindi lamang niya pinaslang ang kanyang mga biktima, ginawa niya silang bahagi ng kanyang nakamamatay na negosyo. Oo, ang mga burger na kanyang binibenta sa mga inosenteng customer ay may lihim na sahog. Hindi ito karaniwang karne ng baka. Bawat kagat, bawat ngiti ng mga customer ay puno ng kasuklam-suklam na kasaysayan. Bagaman 3 pagpatay lamang ang naiugnay ng mga pulis kay Joseph Roy Metheny, ipinagmamalaki niyang pumatay siya ng kabuoang 13 biktima. At ang pinakanakakakilabot, ang ilan sa kanila, ayon sa kanya, ay ginawang pati at binenta sa mga walang kamalay-malay na customer sa isang roadside burger stand sa Baltimore. Nang arestuhin ng mga pulis si Metheny noong Disyembre 1996 dahil sa kasong assault, inaasahan nilang magkakaroon ng matinding paglaban. Si Metheny ay isang malaking tao, isang 6'1" at 450-pound na trabahador sa lumberyard, ay kilala sa biglaang pagsabog sa galit. Kung hindi man sila makikipagbakbakan, inaasahan nilang magpapakita ng kahit anong paglaban si Metheny. Pero ang hindi nila inaasahan ay ang tahasang pag-amin ng isang tao na tila wala nang natitirang pagkatao sa loob. Detalyado at malamig ang kanyang kwento. Isang revelasyon na nagpayanig sa mga pulis. Sa gitna ng kanyang nakakagimbal na salaysay, idinagdag pa ni Metheny ang mga katagang, "Ako'y may sakit na tao." Kasama ng bawat salita, bumigat ang hangin. Mas lalong sumithi ang takot. Hindi lamang dahil sa mga krimen na kanyang inamin, kundi sa malamig na paraan kung paano niya ito kwento, na parang wala nang natitirang pagsisisi o takot sa kanya. Sa kanyang nakakakilabot na pag-amin, isinalaysay ni Joe Metheny sa mga pulis kung paano niya walang awa na ginahasa, pinaslang, pinira-piraso ang mga biktima, mga bayarang babae at mga palaboy na walang kamalay-malay na sila'y magiging sunod na target ng kanyang kabaliwan. Ngunit ang mas nakakasindak ayon sa kanya, ang mga ito ay hindi ang kanyang tunay na pakay. Sila ay mga pamalit lamang para sa kanyang tunay na biktima. Ang kanyang kasintahang tumakas mula sa kanya. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang bangungot. Ibinunyag ni Metheny ang kanyang pinakanakakasuklam na krimen. Hindi lang niya kinain ang laman ng ilan sa kanyang mga biktima. Higit pa roon, ibinahagi niya ito sa iba. Pinakain niya ang karne ng tao sa mga walang kamalay-malay na customer na walang alam sa katotohanan ang kanilang kinakain ay mula sa mga taong kanyang pinaslang. Sa bawat pati, bawat kagat ng burger, ay puno ng takot at dugo. Ngunit sa oras na malaman ng mga tao ang kanyang lihim, isang tanong ang bumabalot sa kanilang kaisipan. Ilang inosenteng buhay pa ang nadamay sa nakakasulasok na gawin ni Joe Metheny, at ilang customer ang hindi kailanman malalaman kung ano nga ba talaga ang kanilang nakain. Si Joe Metheny ay laging magaspang at may mabigat na kalooban. Lumaki siyang binabalot ng kawalan at pagpapabaya. Isang ama na lasenggo at laging wala. At isang ina na halos hindi na nakikita dahil kailangan magdoble ng trabaho para buhayin ang 6 na anak. Namuhay sila sa Essex, malapit sa Baltimore, sa ilalim ng anino ng kahirapan. Kaunti lamang ang nalalaman tungkol sa kanyang kabataan, ngunit ayon sa kanyang ina, sumali siya sa army noong 1973 sa edad na 19. Mula noon, tila tuluyan na silang nawalan ng koneksyon. Parang unti-unti na siyang nawawala, palayo ng palayo, sabi ng kanyang ina. Sa tingin ko, ang pinakamasamang nangyari sa kanya ay ang droga. Isang malungkot na kwento. Matapos niyang lisanin ng army, nagtrabaho si Metheny sa mabibigat na trabahong pisikal, sa mga lumberyard at bilang isang truck driver. Ngunit isang pangyayari ang nagbago ng lahat. Isang insidente na nagsindi ng kanyang nagbabagang hangarin para sa paghihigante. Ano kaya ang nagtulak kay Joe Metheny mula sa pagiging isang ordinaryong trabahador tungo sa pagiging isang halimaw? Noong 1994, si Joe Metheny ay naninirahan kasama ang kanyang nobya
at kanilang 6 na taong gulang na anak sa South Baltimore. Bilang isang truck driver, madalas siyang wala sa bahay, nasa daan ng matagal na panahon. Isang araw, umuwi siya at natuklasang wala na ang kanyang nobya at kasama pa ang kanilang anak. Parehong lulong sa droga si Joe at ang kanyang nobya at mabilis niyang inisip na iniwan siya nito para sa ibang lalaki. At ngayon ay namumuhay na sa kalsada kasama ang bagong kasiping. Ang galit na bumalot sa kanya ay hindi na mapipigil. Sa loob ng maraming araw, naghanap siya sa lahat ng sulok, mga halfway house at maging sa ilalim ng isang tulay kung saan madalas na bumili at gumamit ng droga ang kanyang nobya noon. Pero sa ilalim ng tulay, hindi niya natagpuan ang kanyang nobya. Sa halip, nandoon ang 2 palaboy na pinaniwalaan niyang may alam sa kinaroroonan ng kanyang pamilya. Nang hindi nila masabi kung nasaan ang mga ito, ginamit niya ang 2 balakol at pinatay ang 2. Sa mga sandaling iyon, parang nakawala ang kanyang pagkatao, ngunit hindi pa doon natatapos ang kanyang madugong araw. Sa kanyang paligid, napansin ni Metheny ang isang mangingisda na maaaring nakasaksi ng lahat, at para tiyaking walang mabubunyag sa kanyang ginawa, pinatay din niya ang mangingisda. Ang ilan ay itinuring ang mga unang 3 pagpatay na ito bilang mga krimen ng galit, mga pagkilos ng isang taong nawalan ng kontrol dahil sa poot at pagkadismaya. Ngunit sa mga sumunod na araw, unti-unting natikman ni Joe Metheny ang lasa ng pagpatay at mas lalo pang bumigat ang kanyang pagnanasa para rito. Nang makapag-isip siya pagkatapos ng kanyang nagawa, siya'y natakot. Sa harap niya ang 3 bangkay, patunay ng kanyang walang awang galit. Sa takot, itinapon niya ang mga katawan sa ilog, umaasang maitago ang ebidensya. Ngunit ang mga katawan ay hindi lamang labi ng kanyang mga biktima. Ang mga ito ay simbolo ng kanyang unti-unting paghahulog ay isang walang hanggang mangungot ng karahasan, krimen. Sa wakas, natunto ni Joe Metheny ang balita tungkol sa kanyang anak makalipas ang 6 na buwan ng paghahanap. Ayon sa kanya, nalaman ko na lumipat na siya sa kabilang bahagi ng bayan kasama ang isang lalaking walang hiya na pinilit siyang magbenta ng katawan para sa droga. Nahuli sila sa kasong droga at kinuha ng mga otoridad ang anak dahil sa kapabayaan at pang-aabuso. Samantala, inaresto si Metheny dahil sa pagpatay sa 2 lalaking palaboy sa ilalim ng tulay. Gumugol siya ng 1.5 taon sa bilangguan at naghintay ng paglilitis. Ngunit sa kabila ng mga saksi at testimonya, napawalang sala siya. Ang mga katawan ng kanyang biktima ay itinapon niya sa ilog at dahil hindi nahanap ng mga investigador ang mga ito, wala silang pisikal na ebidensya laban sa kanya. Sa kawalan ng ebidensya, malayang nakalabas si Joe Metheny. Ngunit sa halip na bumalik sa dati niyang paghahanap sa nawawala niyang asawa at anak, tila may nagbago sa loob niya. May kasamaan na gumapang sa kanyang kaluluwa. Mas patindi pa kaysa dati. Matapos ang 1.5 taon sa bilangguan, hindi ito sapat upang pigilan ang demonyo sa loob ni Metheny. Pagkalabas niya, agad siyang nagpatuloy sa madugong landas. Pinatay niya ang 2 bayarang babae nang hindi nila mabigay ang impormasyong gusto niya tungkol sa nawawalan niyang kasintahan. Ngunit sa pagkakataong ito, mayroon siyang mas malupit na plano para sa mga katawan ng kanyang biktima. Sa halip na itapon lamang sa ilog ang mga katawan, dinala niya ang mga ito sa kanyang tahanan. Doon, pira-piraso niyang pinaghiwa-hiwalay ang mga ito na parang ordinaryong karne lamang. Tinabi niya ang mga pinakamalaman na parte sa mga Tupperware at ang mga hindi nagkasya sa freezer ay kanyang inilibing sa bakanteng lote sa truck yard ng kumpanyang pinagtatrabahuhan niya. Habang pinaghahandaan ni Metheny ang kanyang bagong plano, ang simpleng tanong ay bumabalot sa mga tao. Anong uri ng karne nga ba ang isinusubo nila? At ilang walang malay na customer ang nagpakabusog sa kanyang madilim na lihim. Mukhang hindi na paghihiganti lang ang dahilan ni Joe Metheny sa kanyang mga pagpatay. Unti-unti, tila ginagawa niya ito para sa kasiyahan. Sa loob ng ilang sunod-sunod na katapusan ng linggo, pinaghalo-halo niya ang laman ng kanyang mga biktima. Ang mga bayarang babae sa karne ng baka at baboy. Maingat niyang ginawang burger patties ang mga ito at binenta sa isang maliit na barbecue stand na itinayo niya sa gilid ng daan. Habang nagtitinda siya, walang kaalam-alam ang kanyang mga customer na sila ay kumakain ng pira-pirasong bahagi ng katawan ng tao. Ang kanilang mga tiyan ay naging mga lihim na libingan ng mga biktima ni Metheny. Sa tuwing kinakailangan niya ng espesyal na karne, lalabas lang siya upang maganap ng panibagong bayarang babae o palaboy na maaaring gawing biktima.
Sinabi pa ni Metheny sa mga pulis na wala siyang natanggap na reklamo tungkol sa lasa ng kanyang mga burger. Wala ni isa man ang nakapansin na may kakaibang sangkap ang kanilang kinakain. Ang katawan ng tao ay halos kapareho ng lasa ng baboy. Ayon kay Metheny, kung ihalo mo ito, walang makakapansin ng kaibahan. Kaya sa susunod na dumaan ka sa isang barbecue stand na hindi mo pa nakikita dati, isipin mo muna yung kwentong ito bago ka kumagat sa sandwich na yan. Nakakatakot isipin, ilang tao kaya ang walang kamalay-malay na nakikihati sa madilim na lihim ni Joe Metheny. Nahuli si Joe Metheny noong 1996 nang ang isa pa sa kanyang mga biktima na dapat ay madaragdag pa sa kanyang listahan, si Rita Kemper, ay nakatakas mula sa kanyang mga kamay. Tumakbo siya ng mabilis, puno ng takot, hanggang makarating siya sa mga pulis upang humingi ng tulong. Doon na nagsimula ang katapusan ng kahindik-hindik na krimen ni Metheny. Habang iniinteroga, hindi na kailangan pa ng mga pulis na pilitin si Metheny para magsalita. Walang pagtutol, kusang loob niyang inamin ng lahat. Mga detalyadong salaysay ng bawat pagpatay, pati na ang tungkol sa mangingisda na pinatay niya ilang taon na ang nakalipas. Ayon sa kanyang sariling pagtatapat, pumatay siya ng 10 tao at ayon sa mga otoridad, walang dahilan para maniwalang titigil na siya kung hindi siya nahuli. Kalaunan, inatulan siya ng jury ng kamatayan. Ngunit sa isang nakakagulat na desisyon, binago ng isang hukom noong taong 2000 ang hatol at ipinataw na lamang ang 2 sunod-sunod na habang buhay na sentensya. Marahil ay nagdulot ng bahagyang ginhawa ang hatol para sa mga naiwang pamilya ng kanyang mga biktima. Ngunit para kay Metheny, tila isang pagkakamali lang ang naglaglag sa kanya sa bidag ng batas. Noong mga oras ng paglilitis, diretsahan ang sinabi ni Joe Metheny, "Hindi ko kailanman sasabihin ang salitang pasensya dahil ito'y magiging kasinungalingan. Handa akong isuko ang aking buhay para sa lahat ng aking ginawa upang hatulan ako ng Diyos at itapon sa impyerno magpakailanman dahil nag-enjoy ako." Buong lamig niyang pahayag. Idinagdag pa niya, "Ang tanging pinagsisisihan ko sa lahat ng ito ay hindi ko napatay ang 2 hayop na talagang target ko. Ang dati kong kinakasama at ang hayop na kasama niya ngayon." Hindi na umabot pa sa kanyang huling target si Metheny. Noong 2017, natagpuan siyang walang malay sa kanyang selda sa Western Correctional Institution sa Cumberland bandang 3:00 ng hapon. Idineklara siyang patay na agad matapos matagpuan. Sa pagkamatay ni Joe Metheny, natapos din ang kasuklam-suklam na kabanata ng kanyang buhay. Ngunit ang takot at pagkamuhi na iniwan niya sa mga pamilya ng biktima, pati na ang mga hindi sinasadyang naging bahagi ng kanyang madilim na lihim, ay patuloy na bumabalot sa mga alaala. Sa bawat kagat ng burger na nagmula sa kanyang tindahan, ilang walang malay na tao ang naging tagahawak ng kanyang mga krimen. At gaano man katagalan lumipas, mananatili ang tanong, ilan ba kaya ang nabiktima niya bago siya tuluyang nadakip?